Sunog sa bahay? Hindi po biro yan. Pero huwag mag-alala. Nagbigay ng tips ang safety officer na si Peter Del Rosario para maging ready at ligtas. Ang dapat nilang tandaan, mag-install tayo ng mga fire alarm, smoke detector, at kung kaya ng budget, bumili tayo ng isang maliit na fire extinguisher. So para malaman yung mga kahandaan natin kung darating man lang yung sunog. At lahat ng electrical, kung pwede, naka-circuit breaker na. Sa oras ng sunog, bawat segundo mahalaga. Kaya dapat maging alerto at alam kung ano ang unang gagawin. Una, sumigaw ng sunog para maalarma yung mga kasama natin sa bahay, no? Pangalawa, kunin kagad yung importanteng bagay. Meron kang go bag. So dapat alam din natin yung elements of fire, yung tinatawag na fire triangle. So nandyan yung fuel, heat, and oxygen. So sa fuel, pag sinabi nating fuel, ang nasa tumatakbong isip kagad sa atin, ito yung mga gasolina. So hindi, no? Ang fuel sa apoy, ito yung mga bagay na pwedeng masunog. Papel, kahoy, furniture, sopa, etc. No? Heat. So itong heat, ito yung bagay na mainit, isang elemento sa apoy, and then oxygen. No? So para mawala yung apoy na yon, tanggalin mo yung isang elemento. Kung aalisin mo yung heat, walang fire. Kung aalisin mo yung oxygen, walang fire. Kung aalisin mo yung fuel, wala rin yung fire. No? Kasi pagka nandyan yung tatlong element na yon, magkakaroon ng chemical reaction, diyan na magsisimula yung malaking apoy. Kapag may sunog, malaking tulong din ang fire exits, smoke detectors at fire extinguishers. Ang fire exit, ito yung lagusan o labasan natin, no? So dapat wala diyan yung mga nakaharang na mga bagay kung saan tayo tatakbo. Pangalawa, smoke detector or fire alarm, no? Itong mga ito, maaalarma na kagad tayo, malalaman natin kung ano yung apoy na yon, ano yung tunog na yon. So malalaman natin kung ano yung dapat nating gawin. Yung fire extinguisher naman, may tinatawag dyan na nakalagay dyan, yung ABC. So yung ABC, normally yan yung Class A, Class B, and Class C. So pag sinabing Class A, ito yung mga bagay na fuel, pagka nasunog, nagiging abo. Kaya nga Class A. Pag Class B, ito yung mga bagay na galing sa bariles, no? Ito yung mga gasolina, mantika, etc. No? Class B, no? Fuel yun eh. Class C, ito yung sa electrical fires, no? So pagka nakita mo yung mga bagay na yan, doon mo pwedeng gamitin yung fire extinguisher. Kasi pag nakabili ka ng Class A, B, ito yung blue na fire extinguisher, hindi pwede ito gamitin sa electrical. Kung sakaling matrap sa sunog, narito ang life-saving tips ng ating safety officer. Sa katotohanan lang, pagka may apoy, maitim ho, wala ho kayo makikita. So kailangan yung dumapa. Pagka dumapa po kasi kayo, doon kayo hihinga kasi pagka madilim wala kayong makita, so maraming usok. Pagka na-inhale mo yung usok, doon ka masasuffocate. Pagka nakatayo ka, better kung gumapang ka na lang, kapain mo yung pader hanggang makalabas ka doon sa exit, papunta doon sa exit. Wag na wag kang tatayo. Karamihan ng namamatay sa apoy dahil sa smoke inhalation. Pangalawa, paggamit din ng fire extinguisher, dapat yung apoy nasa harap mo at yung exit nasa likod mo. Kasi the moment na pinrest mo yung fire extinguisher at may tao pa doon sa harapan ng apoy at ng fire extinguisher, sigurado yun, hindi na makakalabas yun kasi aalisin nun yung oxygen. Tatakpan niya yung apoy, no? So pagka tinira mo yung apoy, dapat dun sa base, no? So, pull yung pin, and then press yung handle, and then yung hose, i-swipe mo from left to right or right to left, no?
doon sa base ng fire. Pagkatapos ng sunog, dapat na-report sa bumbero yung sunog. Pangalawa, check nyo kung may insurance yung bahay ninyo. And pangatlo, tingnan nyo rin yung structural integrity ng bahay ninyo. Kung pwede pang balikan. The best, ipacheck nyo rin sa structural engineer or sa civil engineer para makita nyo kung pwede pang tirahan. Kasi baka na-damage na yung integrity ng structure ng bahay ninyo. Kung ikaw ay nasunog o parang nahihilo ka, naka-ingest ka na maraming usok, ang the best pumunta tayo sa doktor sa emergency at isabihin natin yung mga pangyayari nang mabigyan kagad tayo ng sapat na lunas. At pangalawa, kung medyo hindi mo matanggap o mag-consult ka na rin sa doktor, ikwento mo para debriefing ka kung ano yung dapat mong gawin, yung after fire. Ang message ko sa inyo, wag nating gamitin yung electric fan ng sobrang tagal, kasi kuminsan ang electric fan, dyan yung nagsisimula yung sunog kasi sa sobrang init, takbo ng takbo. Kung matutulog na tayo, tanggalin natin sa electrical plug lahat ng mga nakasaksak, para alam natin safe tayo pag natutulog tayo. At check din natin yung mga smoke detector natin kung gumagana pa siya o hindi. And lastly, yung fire extinguisher, tignan natin kung nandun siya sa charge o recharge na yung needle, Sa tamang kaalaman at paghahanda, pwedeng maiwasan ang sunog sa bahay. Ako si Pauline Del Rosario ng Bandera.